sa kanyang panahon. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang lalabas ng bahay at basta lang makikipag-usap kung kani-kanino. Lalo na ang manghihingi ka ng pagkain. Pero ang tigas talaga ng ulo mo! Tama na! Ano, kuya? Tama na! Ba't mahirap mong kausap? Ha? Ano? Lumabas lang naman ako. Gutom na ako eh. 3 araw kang hindi umuwi. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko sa gutom. Hindi ako umuwi dahil naghahanap ako ng lalamunin natin. At dahil hindi ka marunong sumunod sa mga sinasabi ko, ikakandado ko ang pinto ng bahay sa tuwing aalis ako para hindi ka na makalabas. Kuya, wag! Huwag mo gagawin yan! Para awa mo na! Kuya! Gigil talaga ako kapag naririnig ko sinasaktan na naman ni Andrew si Ana. Kung makasusugod nga lang ako roon, hahambalusin ko ng hahambalusin ng 2x2 sa ulong hayop na yon. Kunay, yan ang wag na wag niyong gagawin. Halangang kaluluwa ng taong yon, baka mamaya kung ano pang gawin sa inyo ng dahilan sa pagmamalasakit niyo kay Ana. Awang-awa na kasi ako kay Ana. Kung bakit naman sa kanya binubunto ni Andrew ang galit sa mundo? Siya nakatatanda. Dapat sa kanya humuhugot ng pag-asa yung kapatid niya. Pero siya pa nagiging berdugo ng kanyang sariling kadugo. Ba, Levi, napasyal ka rito sa presinto. May tutulong ba ako sa'yo? Tungkol po saan sa kababata akong si Andrew, sir. Teka, mabuti pa. Sa loob ng opisina tayo mag-usap. Teka. Okay, sir. Sa tingin ko, lumalala ng pagkalulong niya sa bawal na gamot eh. Ang totoo, matagal nang nasa surveillance namin ang kasamaan ko, si Andrew. Dahil sa illegal drug trade. Mahanap lang kami ng tiyempo eh. Kakaiba na rin po kasi mga kilos niya. Madalas, hindi na makatwiran. Masyado na rin siya nagiging bayolente. Kasi nga, pinalalabo na ng droga ang pag-iisip ng gumagamit ito. Ang sa akin lang po, sir, pagmamalasakit lang pong dahilan ng pagpunta ko rito. Sige. Sabi mo, ano ang gusto mong gawin namin sa kababata mo? Ana! Sumilip ka rito sa butas ng pinto. Dali! Aling Rosita. Oo, ako nga. Eto, dinalang kita ng pagkain. Ilulusot ko rito sa butas ng pinto. Abutin mo. Maraming salamat po, Aling Rosita. Gutom na nga po ako. O siya, sige na, kumain ka na. Baka mamaya, biglang dumating ang kuya mong demonyo. Mahirap nang madatang ako rito. Sige po. At kakain na po kaagad ako. Maraming salamat po ulit, Aling Rosita. Aba, espesyal ang hapunan natin ngayon ah. May nakalimutan ba akong okasyon na hindi ko maalala? Kuya, walang okasyon. Naisipan ko lang gayahin yung beef morcon tsaka yung creamy kare-kare doon sa restaurant na pinapasukan ko bilang buffet attendant. Linggo nga kasi ngayon, kompleto tayong lahat dito sa bahay. Pero ang tanong, nasan si Inay? Kanina ko pa hindi nakakikita. Natira ng pagkain si Ana. Alam mo naman si Inay, laging naiisip si Ana. Pareho kami ni Inay. Ako naman palagi kong naiisip si Andrew. Hindi ko alam kung paano pa siya maiahon sa kinasasadlakan niya. Ay, naku. Wala ka namang pananagutan kung ayaw niyang ituwid yung buhay niya.
Masyado kasi siyang nadadaig ng kanyang mga kahinaan. Pero ang palagi ko pa rin ipinagdarasal na sana magbagong buhay na siya habang may panahon pa. Sa totoo lang, Levi, ayoko talagang makipagkita sa'yo. Una, tinapos ko na ang ugnayan natin dalawa bilang magkaibigan. Pangalawa, wala naman tayong dapat pang pag-usapan. Dahil kung ipipilit mo na naman baguhin ko ang buhay ko, sorry, alam mong tatanggihan kita. Andrew, kahit kailan, hindi ko isinukong pagiging magkaibigan natin. Anumang oras, mahihingan mo pa rin ako ng tulong. Lagi pa rin akong aagapay sa'yo. Magkaiba tayo ng mga landas. Nasa mabuti ka, nasa masama ako. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagtutulak ng droga. Dito ako nagkakamal ng pera. Dito ako nabubuhay. Pasensya na, pero tinatapos ko ng pagharap natin ito. Andrew Baltazar, Oh, naaresto ka namin sa salang paggamit at pagbebenta ng bawal na gamot. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo, ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. teka, anong ibig sabihin nito? Levi, bakit may mga pulis O dito? bata, pusasan nyo na. Gusto nyo? Sandali! Bitiwan niyo ako! Wala kayong karapatang pusasan ako. Sige na. Sakay nyo na sa mobile car yan. Ano to, Levi? Andrew, Tinalantado mo ako. Niloko mo ako. Hayop ka! Yeah. Sabi ko na eh, hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Traidor ka! Traidor! Ngayong nakakulong si Kuya, natatakot din po akong mamuhay mag-isa. Nasanay na po akong nakaasa sa kanya. Wala kang dapat ikatakot. Dahil nandito kami ng mga anak ko para tulungan ka, Ana. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Tama si Inay. Ano man yung mga pangangailangan mo? Kami ang bahala. Naaawa rin po kasi ako kay Kuya. Mabait naman po siya eh. Lagi niyang inaalala ang kapakanan ko. Pero sa isang banda, mainam na rin naroon ang kuya mo sa pangangalaga ng mga otoridad. Mas mapapabuti siya roon, Ana. Ngayong nakakulong na ako rito, ano pa ang gusto mong paniwalaan ko sa mga sasabihin mo, Levi? Andrew, alam mo sa simula't simula, ang ikabubuti mong palagi kong hinahangad. Hindi mo naranasan ang masasakit na kabigo ang nangyari sa aking buhay. Kaya hindi mo ako maunawaan kahit kailan. Oo, hindi mo maiwasan ang mga pagsubok, lalong hindi mo dapat takasan ang mga ito. Kailangan mong harapin ang bawat hamon. Pero hindi sa pamamagitan ng pagsira mo sa buhay mo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nasasabi mo yan dahil may responsable kang amang nagtatrabaho sa ibang bansa. Andrew, May mapagmahal kang ina at kapatid. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Ngayon, isa ka ng mahusay na ininyero. Pero ako, kami ni Ana, itinapong kami parang basura ng aming mga magulang. Sabihin mo sa akin, anong buhay pa ang naghihintay sa aming magkapatid? Pagkatapos nun, tulungan mong iyong sarili. Maniwala kang sa gitna ng mga dinaanan mong paghihirap at masasamang impluensya. Marami pa rin kabutihang naghihintay sa iyo. pero paano? Paano, Levi? Lugmok na ako. Durog na ang pagkatao ko. Uy, nagliligpit ka na ng mga kagamitan mo dito sa kalendarya, Ana, ha? Oo. Ibig sabihin yan,
maaga na namang naubos yung creamy kare-kare mo, no? Oo, Ate Maris. Nagulat nga ako eh. Pagkalabas ko kagad kanina, dinumog na ng mga bumibili. Hindi na ako nagkanda-ugaga sa pagbebenta. Talaga? Uy, good news yan, ha? Kasi sa susunod, ibang putahe naman yung ituturo ko sa'yo. Para unti-unti, madagdagan yung mga tinda mo. Talaga, Ate Oo, Maris? Oo. Palalakihin natin itong tindahan mo ng ulam. Kaya gagawin nating mas espesyal ang pagkakaluto ng mga putahe para balik-balikan ka ng mga bumibili sa'yo. Nako, ibig sabihin, kapag marami na akong tindang ulam, makakaipon na ako kahit papano, Ate Maris. Oo. Gusto ko kasing mag-aral din eh. Kahit yung 6 months lang na basic cooking lessons. Maganda yan, ha? Maganda yan. Gusto ko yung pagiging positive mo sa buhay. Positive outlook, ha? Tama yan. Basta, ituloy mo lang yung lahat ng objectives mo. Nandito lang akong palagi sa likod mo. Oh, Andrew. Kumusta ang kalagayan mo rito sa Rehabilitation Center? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo, ayoko ko nang umalis dito? Ano? Aba, mukhang nakagamayan mo ng buhay mo rito, ha? Tumaba ka na nga, oh. Namumutok ang mga pisngi mo. Ang lusog-lusog mo na. Hindi lang ang pagkakaroon ko ng isang bagong buhay ang natutuhan ko rito, kundi maging sa espiritual na bahagi, Levi. Pakiramdam ko, gumaling ang aking buong pagkatao. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil taos sa kalooban mong tinanggap ang plea bargaining agreement na sumailalim ka sa rehabilitation process. Nangako ako sa sarili kong hindi ko bibiguin ng isang taong hindi kailanman bumitiw para muli kong buuin ang aking pagkatao. Andrew. At ikaw yun, Levi. Tama ka. Bawat tao may kakayahang baguhin ang kanyang landas sa pagbabagong nais niyang makamtan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. May mga pagsubok na dumarating upang imulat ang tao sa kanyang pagkakamali. Ito ang naging karanasan ni Glenda sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Kuya Rodolfo, buti inabutan mo ko. Bakit? Saan ba ang punta mo? May date ako. Doon ba sa nakita kong binatang kasama mo last week? Siya ba ang bago mong boyfriend? Oh, yes. Glenda naman. Parang anak mo na lang ang lalaking yun. Tingin ko nga kasing edad siya ni Gladys eh. Kuya naman, in love, age doesn't matter. We love each other. Kaya hindi importante ang agwat ang edad namin. Lolokohin ka lang ng lalaking yun. Gaya ng iba mong naging minobyo. Hindi magkakapareho ang mga tao. At saka, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Gladys nga, hindi pinag-iisipan ng ganyan ng boyfriend ko eh. Ibig mo sabihin, alam na ng anak mong tungkol sa batang-bata mong nobyo? Oo. Aba, Pero hindi pa sila nagkikita. Okay lang naman sa anak ko. Kahit kasing edad lang niya ang mahal ko. Basta ang importante, masaya ko, kung kuya. bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa nang hindi kung sino-sinong nagiging boyfriend mo? O, edi lalo mahirap. Dahil kapag niloko ko, edi hindi na ako makakahiwalay. Oh yes, Tito. Nabanggit na po sa akin ni Mami ang tungkol doon. Hindi ko pa nga lang nakikilala yung guy. At okay lang sa'yo na parang anak na ng mami mong boyfriend niya? Tito Rodolfo, mula po nang mamatay si Daddy, hindi na nag-asawa si Mommy. Ibinuhos niya sa akin at sa business namin ang panahon niya. Kaya ngayong malaki na ako, gusto ko naman syempre maging happy si Mommy. Kaya kung saan siya masaya, okay
okay lang po sa Pero akin. Gladys, saksi tayo. Marami na siyang naging karelasyon. At niloko lang siya. Yak, lalo lang siyang lolokohin ng lalaking yun. Matalino po si Mommy. Kita niyo naman, kahit maraming nang loko sa kanya, hindi siya naapektuhan. Matatag pa rin siya. Kaya magtiwala na lang po tayo kay Mommy. Besh, anong masasabi mo sa binake kong cake? Delicious! Hoy, pwede ka na magtayo ng bake shop. Thank you. Alam mo, yun talaga plano ko. Ang mag-business na lang. Ayoko nang mamasukan pa. Ay, sandali. Dalan mo si Tita Glenda ng cake, ha? Para matikman naman niya yung gawa ko. Sure, tiyak na magugustuhan niya ito. Teka, Gladys, naipakilala mo na ba si Chito kay Tita? Ay, hindi pa nga eh. Bakit hindi pa? Nag-aalala kasi ako, Alma. Baka ayawan ni Mommy si Chito. Bakit? Dahil ba hindi siya mayaman? At wala siyang mataas na pinag-aralan tulad ng past boyfriend mo? Oo. Mabait naman si Tita. Sigurado ko maiintindihan niya yun. Kung ikaw nga, inuunawa mo siya eh. Kaya tingin ko, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Sana nga tama ka, Alma. Kasi talagang mahal ko si Chito. At ayoko siya mawala sa akin. O sige, Dexter, sa'yo na mga dilatang yan. Lagay mo na sa plastic. Ay, salamat, tol. Iba talaga pag mucho. Maraming masasarap na pagkain. Dapat kasi magkaroon ka na rin ng gatasan. Para marami ka na rin pera. Balak ko na nga rin yan, tol eh. Naiinggit na ako sa'yo eh. Galing ba yan kay Gladys? Hindi. Galing dun sa isa. Mabuti hindi sila nakakahalata na dalawa sila sa buhay mo. Tol, magaling ako magdala. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Para makapili ka ng mayaman. At kahit medyo matanda na, yung may asim pa. Para kahit paano, masarap naman ang lasa. Binalot niya pa talagang binili natin, ha? Para surprise. Sure ako na magugustuhan niya yan. Ang ganda yata niyan. And expensive pa. At sasabihin ko sa kanya, ang stepdaughter niya pumili nito. Salamat ka pala, anak. Saan po? Eh di sa pagsama mo sa akin. At higit sa lahat, sa pangunawa mo sa akin. Ako rin po nagpapasalamat sa inyo, Mommy. Dahil naintindihan yung sitwasyon ng boyfriend ko. Anak, sa pag-ibig ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi hadlang ang kalagayan sa buhay. Kahit pa edukasyon sa dalawang nagmamahalan. Tama nga si Alma. Very understanding kayo, Mommy. At maswerte ako dahil kayo naging mommy ko. Uy. Nabola ako ng baby ko. No, hindi bola yun, Mommy. Taos po sa puso yung sinabi ko. Ah, sige na, okay na. Baka mamaya, mapaiyak mo pa ako eh. Anak, naiba ko. Kailan mo ipakikilala sa akin ang boyfriend mo? Ano kaya kung pagsabayin na lang natin, Mommy? Ipakilala niyo sa akin ang boyfriend niyo, then ipakikilala ko rin sa inyo ang boyfriend ko. Tagal naman magbihis ni Chito. Baka nandun ang boyfriend ni Mommy. Sana naman wala pa. Ayokong malate kami. Chito! Ano? Hindi ka pa ba tapos? Baka kasi hinihintay na tayo ni na Mommy. Nandito na ako, babe. Sorry. Natagalan ako kasi siniguro ko lang na pagpunta natin sa inyo, maayos ako. Para walang masabi ang mami mo. Mabait si Mommy. Kaya wala kang aalalahanin. At, ang polo niyan? Oh, bakit?
Maganda naman itong polo ko ah. Oo nga, maganda. Kaya lang, may bigla ako naalala eh. Ano yun? Hindi. Wag na lang nating intindihin. Siguro kamukha lang. O, halika na. Umalis na tayo. Babe, ganda pala ng bahay niyo. Salamat. Mahusay ka palang mag-ayos ng bahay. Kami ni Mami ang nagtulong na mag-ayos nito. Anak. Dumating ka na pala. Yes, Mami. Kasama ko na pong boyfriend ko, si Chito. Chito, ang mami ko. Glenda? Chito? Ikaw? Wait, Um, bakit magkakilala na kayo? Walang niya ka. Ang lalaking ito ang boyfriend ko! What? ano? Kaya pala suot mo ang pulong binili ko para sa boyfriend ni Mami? Gladys, magpapaliwanag ako. Niloko niya tayo, anak! Bakit kailangan mangyari to, Chito? Bakit ang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both. I hate you both. Bakit nangyari to sa atin, Mami? Bakit yung isang lalaki pang minahal natin? Mali ba ako sa pagpayag kong makipagrelasyon kayo sa kung sino ang gusto nyo? At si Chito, akala ko tapat siya sa akin. Yung pala may iba pa siya. At si Mommy pa. I hate you, Chito. I hate you. Galit ako sa inyo ni Mami. Lalayo na ako sa inyo. Lalayo na. Mapapagod. Bakit kailangan mangyari sa aming mag-ina to? Bakit kami pa ni Gladys dito? Ang sama mo. Niloko mo na ako. Pati ba anak ko? Itigil mo na yung paglalasing mo. Kuya, hayaan mo lang ako. Wala kang alam sa problema ko. Gusto kong makalimot. Alam ko na nangyari. Sinabi sa akin ni Gladys bago siya umalis dito. Nasaan ang anak ko, kuya? Nasa inyo ba? Wala. Na-aksidente siya. Anong sinabi mo? Si Gladys? Na-aksidente? Oo. Bumangga ang kanyang kotse sa isa ring kotse. Hindi. Kumusta naman ako, kuya? Anong lagay niya? Gladys, anak ko. Mami. Ako nga, anak. Ano nararamdaman mo? Mami. Medyo masakit pa ang mga sugat ko. I'm sorry, anak. Kung hindi ko pinatulan si Chito, hindi mangyayari sa atin to. Hindi ka madidisgrasya. Hindi naman po natin alam na dalawa pala tayo sa buhay niya. Na niloloko lang niya tayo. Hindi ka na galit sa akin, anak. Hindi na po, Mami. Dahil nauunawaan ko na kung bakit nangyari sa atin ito. Para malaman natin ang panluloko ni Chito.
Hindi siya karapat-dapat mahalin. Salamat, anak. Salamat. Tama ka, anak. Hindi siya dapat mahalin dahil wala siyang kwenta. Hindi niya tayo dapat masira, Mommy. Oo, anak, tama ka. At huwag ka mag-alala. Magbabago na ako. Magpapakatino na ang mami mo, anak. Lilinisin ko na ang buhay ko. At higit kitang pahahalagahan, anak ko. Sa kanyang panahon, marami ng kabataan ang napapahamak dahil sa maagang paglusong sa pag-aasawa. Ganon pa man, ay marami pa rin ang tila hindi nadadala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alona sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay Amador, kayo pala. Bakit bigla niyo binuksan ang pinto nitong silid ko? Totoo nga palang sinabi ng kapatid mo. May inuwi kang babae. Syota ko po si Alona. At nagtana na kami. Magsasama na po kami. Maganda siya. Kaya naman pala naloko ko eh. Teka, marunong ba ng mga gawaing bahayan? Opo, marunong po ako. Ayos. Para naman may pakinabang ang pagkaramutit sa amin, ha? Huwag po kayo mag-alala. Magsisipag po ako. Itay, lumabas na kayo ng kwarto. Matutulog na kami. Luisa, dinala ko na rito sa silid ang pagkain natin. Halika na, sabay na tayong maghapunan. Ay, sana. Hindi mo na lang dinala dito yan, Tirso. Wala naman akong ganang kumain. Taong to, huwag kang ganyan. Lalo nating hindi matutulungan ang ating bunso kung mananatili kang may sakit. Tirso, nag-aalala ako sa bunso natin. Baka ako napapala na siya. Uwe, sinabi naman niya sa sulat na iniwan niya, di ba? Na makikisama na siya doon sa warin na yun. Matigas talagang ulo niya. 19 pa lamang siya. Pinasok ng pag-aasawa. At sa lalaking hindi man lamang natin nakilala ng personal. At kahit ang dalawa niyang kapatid, pinaglihiman din niya. Nasasaktan din ako sa ginawa ni Alona. Pero, hinihilingin ko pa rin sa Diyos na sana huwag siyang mapahamak. Ang ganda talaga ng babe ko. Ang kinis ng balat. Rin, pwede pa. Bukas na lang. Masakit ang ulo ko eh. Pagod pa ako. Dahil ang dami ko nilabang damit nating lahat. Gusto ko ngayon eh. Masakit talaga ang ulo ko. Ikaw naman, ano ba? Mga pisilin ng braso ko masakit. Pag sinabi kong gusto ko ngayon, gusto ko! Huwag kang magre-reklamo! Kung hindi, lalo ka masasaktan! Ang hirap namang sumakay sa lugar nito. Sana makasakay na ako. Pagod na ako sa kalalakad. Ay, yung babaeng nakatayo na yun. Tama. Pumayat lang siya. Pero hindi ako pwede magkamali. Siya yung pisang ko. Lalapitan ko nga. Alona! Alona! Ay, Ate Blessy? Oo, ako nga. Oy, kumusta ka na?
Tagal nating hindi nagkita, ha? Oo nga eh. Eto, medyo hirap. Wala naman kasing trabaho si Warren eh. Ay, ang laki ng ipinayat mo. Ganun ba? Halika. Samahan mo ako dun sa bakery. Mag-soft drinks muna tayo. Nauuhaw na ako eh. Sige, gutom na nga rin ako eh. Hindi kasi ako nakapag-almusal bago umalis ng bahay. Ay, tanghali na. Eh, bakit? Eh, inubos ni Warren ang pagkain. Ano ba? Ba't mo ako sinampay, Warren? Wala naman ako masamang ginagawa ah. Dahil sinungaling ka! Totoo yung sinabi ko. Pinsan ko si Ate Blessy at nagkita kami. Habang pauwi na ako dito galing sa paghahatid sa mga nilabang ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro, kasabot mo yung babaeng yun sa panluloko sa akin. Sa panlalalaki mo. Hindi totoo yan! Wala akong lalaki! Tumahimik ka! Bakit mo ayaw pa maniwala sa akin? Ito ang tanda mo, Alona. Kapag nahuli ko kayo ng lalaki mo, papatayin ko kayo! Sinasaktan ng Warren na yun ang bunso ko. Eh, yun po yung sabi sa akin ni Alona. Nung magkita kami, naglalabada nga po siya para magkapera. Dahil wala ring trabaho yung kanyang ka-live-in. Ang walang yun. Wala nang ang trabaho, nananakit pa. Oh, Tirso. Kawawa naman yung anak natin. Dapat iwanan niya ang Warren na yun. Huwag na niyang hintayin magdalang tao pa siya. Ay, nako, Chong. Talagang kawawa po ang pinsan ko. Ibang-iba na pong itsura ngayon kaysa noon. Kinuha mo ba ang address at cellphone number niya? Opo. Dahil ang sabi ko sa kanya, handa akong tulungan siya kung hihiwalayan niya ang Warren na yun. Hirap na ako sa mga ginagawa sa akin ni Warren. Malayo ito sa mga ipinangako niya nun sa akin. Pati mga kapatid niya, inaalila ako. Lona. Oh, umiiyak ka na naman. Ito'y Amador. Kaya po pala. Alam ko, sinaktan ka na naman ni Warren. Oh, kawawa ka naman. Bayan niya ako. Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo. At ayokong nasasaktan ka. Ito'y Amador. Tatapatin kita. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyo ang asawa ko. Hindi ko anak si Warren. Anak siya sa una ng nanay niya. Isa pa, hindi naman kayo kasal. Kaya hindi kayo mag-asawa. Nagsasama lang kayo. Tulad din namin ng nanay niya. Kahit na po, masama pa rin po yung ginagawa ninyo. Ang masama ay ang pananakit sa'yo ni Warren. Alam na kung tatanggapin mo ako, ilalayo kita rito. At hindi ka na mahihirapan pa sa buhay. Dahil gagawin ko lahat para mapaginhawa ka. Tiyak na isusumpa tayo ni Warren at ng nanay niya. Baka mapatay pa ho nila tayo. Kaya nga lalayo tayo eh. Alam na, hindi ko na mahal ang nanay ni Warren. Ikaw na ang mahal ko. Kaya sana, pag-isipan mong aluko. Ang sarap mo pa rin, Alona. Hindi ka pa rin nagbabago. Salamat ha. Pinaligaya mo na naman ako. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Matutulog na ang walang hiya. Dahil pagod na. Ay, Diyos ko. Ano bang pamina itong pinasok ko? Si Warren, ginagawa lang akong parausan. Hinihingi pa ang kita ko sa paglalabada.
Ang mga kapatid niya, ginagawa akong alila. Pati na ang nanay niya. Samantalang sa bahay namin, halos wala akong ginagawa. Napakahirap ng buhay ko dito. Tapos yung stepfather niya, nililigawan pa ako. Diyos ko, ayoko na dito. Gusto ko na pong umalis dito. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. Alona? Napasugod ka. Hating gabi na. Ate Blessy, Buti nakita mo tong bahay namin. nagtanong-tanong ako, ate. Halika. Doon tayo sa loob mag-usap. Ate, Ano? lumayas na ako kinawarin. Umalis ako nang hindi nila alam. Yun ba ang dahilan? Kaya hating gabi ka na nung dumating dito? Oo, ate. Ayoko nang bumalik sa kanila. Natatakot na ako. Bakit? Ano ba nangyari? May ginawa ba silang masama sa'yo? Ay, nakatutuwa naman, Tirso. Naragdagan na naman yung mga alaga nating baboy. At tataba, oh! Oo nga, Luisa. Pwede na natin pagbili ang ilan sa mga yan pagkatapos puntahan natin yung ating bunso. Himukin natin siya umuwi na rito. Yun nga rin sana sasabihin ko sa iyo, Tirso. Sabik na akong makita ang ating anak. Oh, Ay, sino? ba- Alam mo na, anak ko. anak, salamat sa Diyos at nagbalik ka. Patawarin niyo po ako, Inay. Laki ng kasalanan ko sa inyo. Naging mapusok ako. Patigas ang ulo. Pagawin niyo na lang ako tagapag-alaga ng mga baboy. Payag po ako. Mapatawad niyo lang po ako. Hindi mo kailangan gawin yun, anak. Matagal ka na namin pinatawad, anak. Balak nga naming sunduin ka eh. Dahil nakarating sa amin ang kalagayan mo, sawarin na yun. Pinagsisisihan ko po ang pakikipaglibing ko sa kanya, Tay. Nay, ang pagkapasok ko sa pamilya nila, sana po, tulungan niyo po akong muling pagandahin ang aking kinabukasan. Sa kanyang panahon, maraming panganib at tukso sa ating paligid. Kaya naman dapat na maging mainat ang tao, lalo na ang mga kababaihan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aubrey sa ating dulang sa kanyang panahon. Night swimming? Opo. Night swimming ba ikaw mo ang selebrasyon sa birthday mo, Helen? Opo, Aling Felisa. Kaya nga po ini-invite ko tong si Aubrey. Wow! Tiyak na masaya yun. Talagang masaya. Dahil nandun yung mga kaibigan natin. At saka meron akong inimbitahan ng mga gwapo. Hindi naman kailangan ng anak ko yun. Dahil may nobyo na siya, si Raymond. Si Aling Felisa naman. Para maging new friends lang namin yung mga inimbita ko. Hindi naman po para palitan si Raymond, ano? Botong-boto kasi si Inay kay Raymond, Helen. Kaya pinoprotektahan niya yun. O bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa kanya? Inay, mahal na mahal ko po si Raymond. At kahit maraming gwapo pa akong makita, hindi ko po siya ipagpapalit. O kaya nga, papayagin niyo na po sumama sa celebration ko si Aubrey. Parang gift niyo na yun sa akin. Aubrey, bakit hindi ka pa naliligo? Nag-enjoy ng mga kasama natin.
Kanina pa nga ako naiinggit sa kanila eh. At kanina pa rin ako ni Yaya ni Helen. Ayun naman pala eh. Sabay na tayong lumusong. Para naman kasing ang lamig ng tubig, no, Mer? Hindi ka ba sanay mag-night swimming? Oo. Ito ang first time ko. Akala ko nga hot spring ang pupuntahan natin eh. Beach pala. Ganun ba? O, di ganito na lang kung gusto mo. Uminom muna tayo ng konti para medyo mag-init yung pakiramdam mo. Hindi ako sanay uminom ng alak, no, Mer? Wala ka namang dapat ipag-alala. Nandiyan ang mga kaibigan mo. Si Helen. Tsaka, hindi naman tayo maglalasing. Iinom lang tayo ng konti para mabawasan yung ginaw. At nang makapag-swimming naman tayo, ha? Sa makalawa na palang dating mo, anak. Opo, Itay. Sabik na nga po akong makauwi. Oy, alam na ba ni Obre? Sasama ba siya sa pagsalubong sa airport? Hindi pa po niya alam. Na bakit? Hindi mo ba sinabi? Hindi po, kasi gusto ko siyang sorpresahin. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. No, ano bang plano mo pag-uwi mo? Yayayain ko na po siyang pakasal. Sana po, pumayag kayo. Bao, anak! Walang dahilan para tumutol ako. Nasa hustong edad na kayo ng iyong nobya. Pareho ring may maayos na trabaho. 3 taon na rin ang inyong relasyon. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaroon ng apo. Anak, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa opisina ngayon? Hindi po muna, Nay. Ha? Masama pong pakiramdam ko. Nahilo ko. Abay, magpatingin ka kaya sa doktor. Napapansin ko, madalas ka mahilo eh. Kaya lagi ka ring absent sa trabaho mo. Baka kailangan mo ng mga bitamina. Nay. Oh, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba problema mo? Ay, oo nga pala. Tumawag si Raymond kanina. Abay, narito na pala siya sa Pilipinas. Po? Oo. Pupunta raw siya dito mamayang hapon. Hindi. Paano na ito ngayon? Paano? Pambihira ka, Nomer. Wala akong kamalay-malay. Sinira mo pala yung birthday celebration ko. Helen, wala naman akong ginawang masama sa'yo nun, ha? Oh, sa akin wala. Pero doon sa kaibigan ko meron. Bakit mo pinagsamantalahan si Aubrey? Helen, lasing kami nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sinungaling! Hinang-hina siya nung sandaling yon. Kaya hindi niya nagawang tumutol sa ginawa mo. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Dahil sa pagkalito at sa takot sa skandalo, gusto sana niyang kalimutan na lang ang lahat. Pero nagbunga yun. Buntis siya, Nomer. Ano? Galit na galit siya sa'yo. Gusto ka niyang idemanda. Hello, Tita Pelisa. Raymond! Loko, totoo nga palang narito ka na. Hindi pala kayo naniniwala sa sinabi ko sa phone. Medyo iyo. Uy, mukhang tumaba ka. Dinaan ko na lang po sa kain ng lungkot, Tita. Kaya tumaba po ako. Si Aubrey po. Marami po akong pasalubong sa inyong dalawa. Ito po, oh. Salamat ha. O naman, nag-abala ka pa. Hindi po abala yon, Tita. Dahil mahalaga kayo sa akin, Aubrey. Kaya lang masakit daw ang ulo niya. Sabi niya, pagdating mo raw, sabihin ko na sa ibang araw ka na lang daw bumalik. Ganun po ba? Uwe. Pasensya ka na sana ha.
laki naman ang mukha mong pumarito sa bahay namin. Sabi ni Helen, ididemanda mo raw ako. Oo, dahil walang niya ka eh. Napakasama mo. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Pinagsamantalahan mo ako. Aubrey, huwag ka na magdemanda. Handa ko naman panagutan ang nangyari. Kung gusto mo, magsama na lang tayo. Ano? May asawa na kasi ako eh. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Pero hiwalay na kami. Kaya pwede na tayo magsama. Walang niya ka talaga. Aray, bakit mo ko sinampal? Kung inaakala mo makikisama ako sa'yo, nagkakamali ka! Pagdudusahan mo, ginawa mo sa akin! Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka. At magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantala kung mananahimik ka na lang at susundin mo ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw makisama sa akin, ipaako mo na lang sa kanya yung dinadala mo. Ayok ka! Ayok ka! Ang kapal ang mukha mo! Lumayas ka dito ngayon din! Layas! Masaya na sana ako dahil hinarap mo na ako eh. Pero ang lungkot mo naman eh. Bakit pa, Aubrey? Ano ba problema? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ilang beses mo kung hindi hinaharap? Dahil hindi pa ako handang sabihin sa iyo ang lahat. Ano ba yun? Pinag-aalala mo naman ako eh. I'm sorry, Raymond. Kalimutan mo na ako. Ano? Aubrey, bakit ka ba nagsasalda ng ganyan? Wala naman akong kasalanang nagawa sa'yo. Raymond, hindi na ako bagay sa'yo. Marumi na ako. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayaw ko lukuhin ka. Aubrey, Buntis ako, Raymond. Pinagsamantalahan ako ng isang walang iyang lalaki. naguguluhan po ako, Itay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung akong tatanungin mo, anak, hinahangaan kong pagiging matapat ni Aubrey. Sa ginawa niya, binigyan kanya ng layang magpasya. Pero masakit pa rin ho. Dahil naging tapat ako sa kanya. Hindi ka naman niya pinagtaksilan. Hindi niya gusto ang nangyari. Kaya nga kinasuhan niya yung lalaki, di ba? Opo. Raymond, anak, tanungin mo ang puso mo kung ano ang sinasabi. At higit sa lahat, hingin mo ang gabay ng Diyos sa iyong pagpapasya. Anak, malungkot ka na naman. Dahil ba ilang linggo nang hindi napaparito si Raymond? Hindi ko naman po siya masisisi, Inay. At saka, mainam na rin po ito. Yung lumayo siya. Habang hindi pa kami kasal. Kaysa naman sa lukuhin ko siya. Pagkatapos iiwan din niya ako pag natuklasan niya ang lahat. Mas masakit po yun sa akin, Nay. Ay, naunawaan kita, Aubrey. Esther, anak, kung magbakasyon kaya tayo sa probinsya, para makalimot ka. Hindi. Hindi na po, Inay. Buong tatag kong haharapin ang problema ko. Lalo na ang kasong iniharap ko laban kay Nomer. Alam ko po, tutulungan ako ng Diyos. Makakasama mo ako sa laban, Aubrey. Ah, si Raymond! Raymond, nagbalik ka. Dahil hindi ko kayang iwan ka. At tulad ng sinabi ko, sasamahan kita sa iyong laban. Raymond. Magpapakasal tayo. At pananagutan ko ang iyong dinadala.
kanyang panahon. Ang pagtulong sa ating mga mahal sa buhay ay magandang ugali ng isang tao. Lamang ay may mga pagtulong na nagdudulot ng hidwaan. Narito po ang naging karanasan ni Ramil sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Ayun na si Ramil. Tatawagin ko para makita ko. Ramil! Ate Romina! Bakit narito ka sa labas ng office namin? Ikaw talaga sadya ko. Kanina ka pa rito? Oo. Nagugutom na nga ako. Pasensya na. Hindi ko alam na narito ka eh. At saka, may pinagawa pa sa akin yung boss namin. Ano ba sadya mo? Teka, gutom na ako. Magmerienda muna tayo. Doon ko na lang sasabihin yung sasabihin ko sa'yo. Romina, saan ka nagpunta? Ah? Bakit pagkatapos natin mag-almusal, umalis ka? Oh, binayaran ko na yung ilaw tsaka tubig natin. Paano mo nabayaran? Eh, di ba Nagpunta ko ka ako doon sa opisina ni Ramil. Binigyan niya ako ng pera. Ikaw lang eh. Kagalit ka kaagad. May magagawa naman akong paraan. Dahil hindi maganda nagiging libangan mo. Nasisira pati pagbabudget mo dito sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Di na mo ulit yun. Oh, heto merienda mo, Ramil. Salamat, Elaine. Ito nga pala yung sweldo ko. Oh, Ramil, bakit kulang na naman ito? Pasensya na. Kasi, nagpunta na naman si Ate Romina sa office eh. Nanghiram ng pera. Dahil may sakit daw yung bunso nila ni Kuya Sammy. Nang hiram. Hindi naman niya binabayaran eh. Yung mga nakukuha niya sa'yo. At saka bakit ganun? Ang dalas naman nilang magkasakit. Nung una si Kuya Sammy ang may sakit. Tapos yung panganay nila. Ngayon yung bunso naman. Napansin ko nga rin yun eh. Kaya lang may mga pangyayari naman talagang ganun eh. Kapag inaabot ng problema ang pamilya. Kaya yun, binigyan ko rin siya. Sensya ka na. Ano pa nga ba? Nangyari na eh. Tapos na. Pero sana naman, bago ka magpahiram, sabihin mo naman sa akin. Dahil asawa mo ko. Naiinis ka kay Elaine? Oo, Melvin. Bakit naman? Napapabayaan ka ba niya? At ang bahay niyo dahil sa trabaho niya? Hindi naman. Kaya lang pakiramdam ko, ayaw niyang tinutulungan ko yung kapatid ko eh. O bakit? May problema bang Ate Romina mo? Nagiging madalas kasi yung panghihiram ng pera sa akin ni ate. Oh, Dahil nagkasakit yung asawa niya. Tapos, yung dalawang anak niya. Hindi ko yung nasabi kagad kay Elaine. Kaya ayun, nagdamdam. Sabi pa nga niya, ang dalas daw magkasakit ang pamilya ng ate ko. nangyayari naman talaga yon kung minsan. Pero ang tanong, naibabalik ba ng ate mong hinihiram niya? Ha? Hindi. Yun ang mahirap. Tapos, late na nang malaman ni Mrs. Ganun na nga. Kaya parang nagkakainisan kami. Huwag kang mainis sa kanya. Dahil dapat lang naman sa mag-asawa na walang lihiman. Yung sinasanggunin nyo sa isa't isa, mga gagawin nyo. Ako naman naghahanap buhay, hindi siya. Kahit na ba eh. Bilang asawa mo, may karapatan na siya sa'yo at sa pera mo. Gagalit ka pa sa akin eh. Parang kami ng misis ko. Kahit ako lang ang nagtatrabaho, hindi ko siya binabaliwala. Sandali, Melvin. May nag-text sa akin eh. Oh, si Ate Romina. Bakit daw? Nangihiram ng pambayad ng bahay. Ha?
Na-hold up daw yung bayaw ko eh. Ano? Nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang pera ngayon. Ikaw ba, Romina, talagang hindi natitigil sa pagsusugal mo? O bakit na naman kinagagalit mo? Di ko naman sa'yo kinukuha yung pinanglalaro ko. At saka naglilibang lang ako. Naglilibang? Oo! Eh, lahat ng panahon mo, ginugugol mo lang sa sugalan eh. Kaya pati mga bata napapabayaan mo. Tinatambak mo doon sa nanay ko. Bakit? Kaiinis na ba yung magaling mong ina? Oy, ayusin mo ang pagsasalita mo sa nanay ko, ha? O bakit? Lahat kaming magkakapatid, pati manugang ni inay, iginagalang at nire-respeto siya. O, hayaan mo! Hindi ko na ipapaalaga sa kanya yung mga bata. Yan ang hirap sa'yo. Pag pinagsasabihan ka, ikaw pa ang galit. Aba! Dapat nga ako magalit eh. Dahil kahit itong bahay natin, hindi mo na nililinis. Dahil dyan sa pagsusugal mo. Pati kabaitan ni Ramil, inaabuso mo. Magtapat ka nga sa akin. Ano? Ano sinasabi mo sa kapatid mo kapag nanghihiram ka ng pera sa kanya? Ha? Ano? Sabihin mo! Ano? Nag-withdraw ka pala sa account natin, Ramil? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Eh, pasensya na, Elaine. Kasi si ate nag-text. Nanghiram ng pambayad nila sa bahay. Ang ate mo na naman. O ano na naman ngayon ang dahilan ng pangungutang niya? Na-hold up daw si Bayaw. At nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang maibabayad sa bahay. Alam mo, ako nagdududa dyan eh. Dyan sa ate mo. Lagi na lang siyang nangungutang ng walang bayaran. Kung hindi may sakit eh. Na-hold up? O ba, baka nagsisinungaling na yung kapatid mo, Ramil? Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masinop naman yung kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo, magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukhaan. Ay, nako, Elaine. Salamat sa pagdalaw, ha? At saka sa merienda mong dala. Okay lang po yun, Chaluming. Maaga po ako nakalabas sa trabaho eh. Kaya naisip ko, dumaan mo na dito. Matagal na rin po kasi tayong hindi nagkikita. Oo nga eh. Uy, teka. Nagtatrabaho ka na pala. Akala ko ayaw ni Ramil na magtrabaho ka. Ay, mabuti na po ito. Para may sarili akong pera. Teka, may problema ba kayong mag-asawa? Si Ramil po kasi, Chaluming. Ha? Madalas akong binabaliwala. Dahil siya ang nagtatrabaho. Hindi dapat ang ganon sa mag-asawa. Paano ka ba niya binabaliwala? Oh, ano gusto mong kainin, Ramil? Kumuha ka at ako ang bahala. Busog ako, Kuya Sammy. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa pangungutang sa iyo ng ate mo. Oh, huwag mong alalahanin yung kuya. Naunawaan ko naman kayo eh. Nangyayari talaga yan sa isang pamilya. Na madalas may nagkakasakit. Nagkakasakit? Oo. Eh, nasabi ni ate eh. Nung una siyang manghiram ng pera, may sakit ka raw. Ano? Oo, tapos yung panganay nyo. Tapos yung bunso nyo naman ng ospital. At itong huli, na-hold up ka raw. Kaya wala kayong pambayad sa bahay. Lintik talaga ang babaeng yun, no? Ramil, nagsinungaling ang ate mo. Ha? Hindi totoo ang lahat na sinabi niya. Kuya Sammy? Ginawa niya yon dahil nalululong siya sa sugal. Si ate? Kaya nga kinausap na kita. Para sabihin na wag mo na siyang bibigyan ng pera. Para hindi na makonsinti ang kanyang pagsusugal.
pala si Elaine sa hinala niya kung ganun. Oo, Melvin. Oh. Kaya nga nahihiya ako sa misis ko eh. Napagsasalitaan ko siya ng masakit. Dahil sa pagtatanggol ko sa ate ko. Ganong hindi naman pala dapat. Alam na ba niya ang mga sinabi sa'yo ng bayaw mo? Di pa nga eh. Wala kasi na magtrabaho siya uli. Bihira ko na siyang kibuin. Ako, lalong lala lang ang tampuhan niyo kapag ganyan. Mas mabuting aminin mo na ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad sa kanya para magkaayos na kayo. At huwag mo nang patagalin pa yan. Elaine, flowers and chocolates for you. Wala. Matagal mo na ako hindi binibigyan ng mga yan, ah. Ay, gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa'yo. Sorry, Elaine. Inaamin ko, mali ako. Hindi kita dapat binaliwala. Ramil, Pinagtanggol ko pa kapatid ko. Mali naman pala. ano ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ni Bayaw ang totoo. Nalulong sa sugal si ate. Kaya siya madalas mangutang sa akin. Ano? Ngayong alam ko na, hindi ko na siya pahihiramin pa. Ayokong konsintihin ang maling gawain niya. At Elaine, sweetheart, sana patawarin mo na ako. At pangako, hindi na kita babaliwalain pa.